Si Aftel ay isang middle-aged mage ang halos 40 taon sa pag-aaral ng lightning magic upang mapabagsak ang Demon Lord kasama ang iba pang mga dakilang bayani. At karaniwan, dito na siya itinatakwil at nilalapastangan dahil siya ang pinakamahina sa grupo ng mga bayani. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang nagpapasalamat ang mga tao ng kaharian sa kanyang kontribusyon. At nang pinasalamatan ng hari ang kanilang malaking pagsisikap sa pagpigil sa pagsalakay ng demonyo, inihayag niya ang kanilang mga gantimpala. Bilang gantimpala sa kanilang katapangan, sinabi ng hari na ibibigay niya ang pinakamataas na titulo na maaaring makuha ng sinuman sa kaharian, ang titulong emperador. Nabigla si Aftel nang marinig ito, dahil ang titulong emperador ay karaniwang natatamo lamang ng mga maharlika, at kahit noon, napakabihira nito. Kaya't ang pagtanggap niya ng ganitong titulo ay talagang isang malaking karangalan. Matapos koronahan ang mga bayani ng tubig, apoy, at lupa bilang mga emperador, lumipat siya kay Aftel, at sinabi niya na kahit hindi ang pinakamalakas na mage si Aftel, lahat ay kinikilala na hindi kailanman mananalo ang grupo ng mga bayani kung wala ang kanyang tulong, kaya't makakatanggap din siya ng titulong emperador, at mas masaya si Aftel kaysa dati dahil ang sandaling ito ay ginagawang sulit ang lahat ng mga sakripisyong ginawa niya para sa kanyang pagsasanay. Ilang taon ang lumipas, at si Aftel ay isa ng retiradong matandang lalaki na nakatira sa kanayunan, at ginugugol niya ang karamihan sa kanyang mga araw sa pagsasanay sa mga batang kanyang inampon sa mga nakaraang taon. Para sa aralin ngayon, pinapagawa ni Aftel sa mga bata na mag-practice ng kanilang mga magic formations habang may balanse ng mga bato sa kanilang mga ulo bilang paraan upang turuan silang mapanatili ang kanilang konsentrasyon. Ang ilan sa mga bata ay nahirapan dito sa simula, pero lahat sila ay natutunan ito pagkatapos ng ilang sandali, at nang masiyahan si Aftel, sinabi niya sa kanila na maaari na silang magpahinga. Pagod na ang mga bata, at pinuri sila ni Aftel sa kanilang pagsisikap, pero pagkatapos, sinabi niyang gusto niyang makita silang nag-e-ensayo ng level 4 na mahika na itinuro niya sa kanila noong nakaraang linggo. Gayunpaman, sa sandaling natapos na sabihin yun ni Aftel, nagsalita si Merlin at tinanong si Aftel kung sigurado ba siyang gusto niyang magpatuloy ng hindi muna nagpapahinga para sa kanyang sarili. Nakikita ni Aftel na talagang nag-aalala si Merlin para sa kanya dahil tumatanda na siya, pero pinapakalma niya si Merlin na kaya pa rin niyang yumuko ng walang tunog ng bubble wrap, kaya kahit kaunting pagtayo ay hindi siya mapapagod. Naalala ni Aftel ang araw na una niyang nakita si Merlin. Siya ay anak ng isang demonyang babae na nahuli sa isa sa kanyang mga laban. Kahit na si Merlin ay isang demonyo, nagpasya si Aftel na alagaan siya dahil wala namang paraan na makaligtas siya mag-isa dito. At kahit na marahil ay masyado pang bata si Merlin para maalala ang alinman dito, sigurado si Aftel na tiyak na pinatay niya ang 12-12 ng mga miyembro ng pamilya nito noong digmaan, kaya't nakakaramdam siya ng kaunting pagkakasala kapag tinitingnan siya ni Merlin ng may ganitong taos-pusong pag-aalala. Sa ngayon, nagpasya si Aftel na ipagpatuloy ang aralin at sinabi sa lahat na maghanda na muling pag-aralan ang mga level 4 na spells, ngunit sumingit si Merlin at tinanong si Aftel kung maaari ba niyang ituro sa kanila ang ilang level 6 na magic ngayon. Hindi maintindihan ng ibang mga bata kung bakit gustong matutunan ni Merlin ang level 6 na mahika kahit na kahapon lang tinuruan sila ni Aftel ng level 5 na mahika, at medyo nalilito rin si Aftel dahil hindi niya inaasahan na tatanungin siya tungkol doon. Nakikita niya na sabik si Merlin na matuto, pero sinabi niya rito na walang dahilan para magmadali dahil matutunan din niya ang level 6 na mahika sa tamang panahon, at sa ngayon, gusto lang niyang ipagpatuloy niya ang pag-eensayo sa mga alam na niya dahil napakahalaga ng mga batayan. Medyo nadidismaya si Merlin nang marinig niya yun dahil gusto niyang matutunan ang mahika ng mabilis hanggat maaari, pero nauunawaan niya ang punto ni Aftel at pumayag na mag-focus muna sa mga batayan. Mamaya, makikita natin si Merlin sa pasukan ng isang malalim at madilim na gubat, at halatang takot na takot siya, pero pinipilit niyang maging matatag at harapin ang kanyang mga takot upang mapatunayan ang kanyang sarili. Plano ni Merlin na patayin ang isa sa mga halimaw na nagkukubli sa kailaliman ng gubat upang mapatunayan na karapat-dapat siyang tawaging pinakamahusay na estudyante ng emperador ng kidlat. Sa ganitong paraan, makakapagturo na siya sa ibang mga bata at hindi na kailangang magtrabaho si Aftel kaya't sa wakas ay makakapagpahinga na siya at masisiyahan sa kanyang pagre-retiro. Alam niyang hindi hihilingin ni Aftel na gawin ito, pero gusto ni Merlin na tulungan siya sa anumang paraan na makakaya niya.
Nasa tamang lugar ang puso ni Merlin pero malinaw na wala siyang sentido komon, dahil hindi pa lumilipas ang 10 minuto, tumatakbo na siya para sa kanyang buhay na sinusubukang makatakas sa gubat dahil nakasalubong niya ang isang halimaw na lobo, at lahat ng level 4 na mahika na alam niya ay hindi nagtagumpay dito. Bawat spell na itinapon niya sa halimaw ay palaging pumapalya o hindi nagdudulot ng anumang makabuluhang pinsala, at ang wolf ay patuloy na sumusugod sa kanya na parang walang nangyari. Napagtanto niya na hindi niya kayang talunin ang lobo sa takbuhan, kaya nagpasya siyang mag-risk at subukang mag-cast ng level 6 na mahika kahit na halos hindi pa niya ito na-practice. Sinimulan ni Merlin ang pagbigkas ng Orasion para sa spell, at sa kabila ng katotohanang patuloy pa rin ang pag-atake ng lobo sa kanya na may nakamamatay na layunin, nagawa ni Merlin na manatiling nakatuon sa buong oras at matapos ang spell, nagpapalabas ng isang napakalakas na kidlat sa lobo. Labing-labis ang ginhawa ni Merlin na talagang nagawa niyang tapusin ang spell, at kumbinsido siyang matagumpay niyang natalo ang wolf, ngunit sa kanyang pagkabigla. Tumakbo ang lobo sa gitna ng pagsabog nang hindi man lang nagkaroon ng sugat at itinumbo siya sa lupa. Dahan-dahan itong lumapit kay Merlin, ngunit habang papakainin na siya, biglang tinamaan ng isang malakas na kidlat ang halimaw. Si Merlin ay labis na nagalak nang marinig niya ang tunog ng kidlat dahil alam niyang iyon ay nangangahulugang dumating na si Ethel upang iligtas siya, ngunit mabilis na nawala ang ngiti niya nang makita niyang galit na galit si Ethel dahil partikular niyang pinayuhan ito na huwag pumasok sa gubat. Si Merlin ay napaatras sa takot at humingi ng tawad para sa kanyang kamangmangan. Nagsimula si Ethel na sermonan si Merlin kung paano kailangan niyang itigil ang pagmamadali sa lahat ng bagay dahil ang kapangyarihang hindi pa ganap na napaphaan bago gamitin ay hindi maaaring tawaging tunay na kapangyarihan. Pinapaalala niya sa kanya na kahit ang pinakamakapangyarihang mahika ay nagiging walang silbi kung ang taong gumagamit nito ay hindi ito lubos na nauunawaan. Habang nasa gitna ng kanyang talumpati si Ethel, biglang bumangon ang halimaw na lobo at lumitaw sa likuran niya, pero hindi man lang lumingon si Ethel upang harapin ito. Sinasabi lang niya nang walang pakialam na huwag makialam habang nagtuturo siya ng leksyon sa kanyang estudyante, at pagkatapos ay ginamitan niya ito ng level 10 na mahika, na nagdulot ng pagkalipol sa lobo sa isang iglap. Maya-maya, dinala ni Ethel si Merlin pabalik sa bahay, at hindi pa rin siya makapaniwala kung gaano kaganda at kahanga-hanga si Ethel nang ginamit niya ang level 10 na spell kanina, pero sinabi ni Ethel na magmadali siya at matulog na dahil mahaba ang araw niya. Sumang-ayon si Merlin, at handa na siyang maghanda para matulog, ngunit bigla na lang, napaluhod si Ethel at nagsimulang dumura ng dugo. Agad na lumapit si Merlin sa kanyang tabi dahil nag-aalala siya para sa kanya, at humingi ng tawad si Ethel dahil nakita siya ni Merlin sa ganitong kalagayan dahil alam niyang hinahangaan siya nito, ngunit inamin ni Merlin na alam na niya ang tungkol sa sakit ni Ethel. Napansin niya ito noon pa, at kaya siya nagtatrabaho ng mabuti sa pag-asang maging kahalili ni Ethel upang hindi na siya magpahirap sa sarili. Nahihiya si Ethel nang mapagtanto niyang ang kanyang kondisyon ang nag-udyok kay Merlin na maging labis na mapanganib sa paghahanap ng kapangyarihan, ngunit sinabi niya rito na wala na siyang gaanong oras kaya hindi siya makapag-aaksaya ng kahit 1 minuto sa pagpapahinga. Hindi maintindihan ni Merlin kung bakit patuloy pa rin si Ethel sa pagtatrabaho kahit na sobrang sakit na siya, kaya ipinaliwanag ni Ethel na gusto niyang siya ang magturo sa susunod na henerasyon ng mga mage tulad nina Merlin at ng iba pang mga bata. Noong isang panahon, gusto ni Ethel na maging pinakamalakas na mage sa lahat ng panahon, pero tinanggap na niya na hindi na iyon mangyayari, kaya ginagawa niya ang lahat para alagaan ang susunod na henerasyon. Hindi naiintindihan ni Merlin kung ano ang ibig sabihin ni Ethel sa sinabi niyang iyon dahil malinaw na napakalakas niya, at alam ni Ethel na siya nga ay mas makapangyarihan kaysa sa karamihan ng mga salamangkero, ngunit wala siyang pagkakataon na maabot ang tuktok dahil ang ibang mga emperador ay mas bata, mas malakas, at mas may talento kaysa sa kanya. Kinabukasan, maaga at maliwanag, may kumatok sa pinto ni Ethel na isa sa kanyang mga estudyante upang ipaalam kay Ethel ang isang napakagandang balita. Ayon sa balita, bagong ilalabas ng Flame Emperor ang kanyang pananaliksik tungkol sa isang paraan upang tumpak na matukoy ang kakayahan ng isang mage sa mahika. Nagulat si Ethel nang marinig ito at kinuha ang papel upang tingnan ito mismo, at tiyak nga,
detalyado sa research paper ang perpektong paraan upang subukan ang kakayahan ng isang mage. Namangha si Eftel na nakaisip ang Flame Emperor ng ganitong bagay dahil ito ay isang makabagong tuklas, at talagang gusto ni Eftel na subukan ito, kaya't tinawag niya ang lahat upang magtipon-tipon. Pagkalipas ng kaunti, nagtipon-tipon ang lahat sa laboratorio upang isagawa ang aptitude test, at matapos ihanda ang lahat ng materyales na sinabi ng pananaliksik na kinakailangan, nagpasya si Eftel na simulan sa pagsusuri ng aptitude ni Merlin. Para gawin ito, inilagay niya ang 4 na hibla ng kanyang buhok sa 4 na iba't ibang test tube, at pagkatapos ng kaunting sandali, nagbago ang kulay ng mga ito, na ang mga asol at berdeng test tube ay lalo pang kumikislap. Ayon sa pananaliksik, ang ganitong kalakas na kislap ay nangangahulugang si Merlin ay may S-rank na talento sa parehong water at wind magic, na sa tingin ng lahat ay akma para sa isang taong kasing talino ni Merlin. Tungkol naman sa mapurol na pulang at kayumangging mga vial, nangangahulugan ito na mayroon siyang B at C na ranggo ng talento sa mahika ng lupa at apoy. Habang ang lahat ay nag-uusap tungkol sa kung gaano ito kaganda, napagtanto ni Eftel na ang pagsusuring ito ay talagang 100% tumpak dahil tugma ito sa lahat ng nakita niya mula sa pagsasanay ni Merlin simula pa noong siya ay sanggol. Sa kasalukuyan, ang tanging paraan para matuklasan ng mga mage ang kanilang kakayahan ay ang mag-practice ng lahat ng anyo ng mahika hanggang sa huli ay may 1 o 2 anyo na lalampas sa iba. Ngunit sa pamamaraang ito, dapat ay posible nang suriin ang mahikal na talento ng isang mage mula pa sa kapanganakan upang ma-optimize nila ang kanilang pagsasanay at maging mas malakas kaysa sa kung ano ang magiging resulta kung hindi nila ito ginawa. Dahil mukhang tunay na mahalaga ang pagsusuring ito, sinabi ni Eftel na gusto niyang subukan ito sa susunod, at sa simula, hindi nakikita ni Merlin ang dahilan kung bakit ito kailangang gawin dahil alam na nila na siya ang Thunder Emperor. Pero gusto ni Eftel malaman kung talagang mayroon siyang kakayahan na maging pinakamagaling. Sa mga nakaraang taon, kinailangan niyang magtrabaho ng ilang beses na mas mabigat kaysa sa lahat ng iba pa para lang makasabay sa kanila, at nang matapos ang pagsusulit, nalaman ni Eftel kung bakit. Dahil wala siyang kahit anong talento. Naiwan si Eftel sa labis na pagkabigla dahil ang mga vial na nananatiling malinaw ay nangangahulugang wala siyang kahit isang piraso ng talento sa mahika sa kanyang katawan. At sa simula, ganap na tinanggihan ni Eftel ang resulta at inisip na nagkamali siya sa mga hakbang para sa pagsusuri, ngunit gaano man karaming beses niya itong sinubukan, nananatiling pareho ang mga resulta. Napipilitang harapin ni Eftel ang katotohanan na ang dahilan kung bakit hindi siya umabot sa taas ng ibang emperador ay hindi dahil hindi siya nagsikap ng sapat, dahil pinabayaan siya ng mga espiritu ng tuluyan. Ang pakiramdam ng pagtataksil na nararamdaman niya ay napakalalim na nagkaroon siya ng atake sa puso at nahulog sa lupa. Pagkalipas ng ilang panahon, si Eftel ay naging bedridden habang lumalala ang kanyang kondisyon, at sa kanyang huling mga sandali, siya ay nagmumura sa kung gaano unfair ang kanyang buhay dahil patuloy siyang umaasa at naniniwala na kung magtatrabaho siya ng mabuti, magiging pinakamagaling na mage siya sa lahat ng panahon, ngunit lumalabas na ang kanyang pangarap ay sinumpa mula pa sa simula. Di nagtagal, namatay na si Eftel, ngunit sa kanyang pagkamatay, na-activate ang kanyang pangalawang kasanayan sa muling pagsilang, at siya ay dinala sa makalangit na kaharian upang makatagpo ang Diyosa ng muling pagsilang. Ganap na nakalimutan ni Eftel na mayroon pa siyang kakayahang iyon mula pa noong una siyang na-reincarnate sa mundong ito mahigit 50 taon na ang nakalipas, at ngayon ay medyo nahihiya siya sa pag-iyak sa kanyang huling sandali kanina. Malugod na tinanggap ng Diyosa ng muling pagsilang si Eftel dahil matagal na mula nang huli siyang makita, at sinabi niyang labis siyang humanga sa kung gaano siya kalayo nakarating sa buhay na ito sa kabila ng kawalan ng anumang mahika sa kanyang katawan, ngunit bukod dito, oras na para sa pangalawang muling pagsilang ni Eftel. Kaya't tinanong siya ng Diyosa kung gusto ba niyang bigyan siya ng murang 2x growth skill para hindi na siya magdusa sa bottleneck sa susunod, pero sinabi ni Eftel na hindi na kailangan yun dahil mayroon na siyang lahat ng kaalaman sa mahika na kakailanganin niya upang maabot ang mga taas na hindi niya nagawa sa kanyang nakaraang buhay. Medyo inaasahan na ng Diyosa ang ganitong sagot mula kay Eftel dahil ganun talaga siya, at dahil handa na siya, nagpatuloy siya sa muling pagsilang kay Eftel sa kanyang bagong buhay. Sa susunod na pagbukas ni Eftel ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa katawan ng isang batang lalaki na nakatira kasama ang kanyang ina sa kanayunan.
Ang buhay niya dito ay medyo normal, pero ngayon na naaalala na niya ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, agad siyang nagtungo sa shed sa unang pagkakataon na makuha niya upang subukan ang aptitude appraisal method na binuo ng Fire Emperor. Umaasa siya na sa buhay na ito, makakakuha siya ng magagandang kakayahang mahika upang malampasan ang kanyang dating sarili, ngunit sa kanyang labis na pagkadismaya, nalaman niya na wala rin siyang talento sa buhay na ito, at talagang nagsisisi na siya ngayon sa pagtanggi sa cheat skill na inalok sa kanya ng Diyosa. Dahil siya ay walang talento muli, naiisip niya na magtatapos siya sa bottleneck pagkatapos matutunan ang 10th level na mahika tulad ng ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit habang siya ay nasa gitna ng pagdaramdam sa kanyang mediocre na kapalaran, bigla niyang napansin ang isang dragon na lumilipad sa itaas, at mukhang diretso itong papunta sa lungsod. May isang grupo ng mga kabalyero na sinusubukang pigilan ang dragon, kaya't sinubukan ni Eftel na tumakbo patungo sa kanila upang tumulong, ngunit napagtanto niya na siya ay isang 4 na taong gulang pa rin dito. Siguro kayang-kaya niyang talunin ang dragon na iyon sa isang iglap kung nasa rurok siya ng kanyang lakas, pero sa katawan ng isang bata, wala siyang kakayahang ipagkaloob ang kanyang orihinal na 10th level na mahika. Gayunpaman, habang iniisip ni Eftel ang tungkol sa kanyang spell, biglang nag-react ang kanyang katawan, at ang spell na ginugol niya ang buong nakaraang buhay sa pag-develop ay aksidenteng nakast, na tumama sa dragon sa isang iglap. Ang mga kabalyero ay nagtipon-tipon sa paligid ng nahulog na dragon, at talagang naguguluhan sila dahil wala silang ideya kung paano napatumba ang dragon, at sa totoo lang, ganoon din si Eftel dahil hindi niya kailanman naisip na mapapanatili niya ang mga kasanayang nakuha niya sa rurok ng kanyang nakaraang buhay sa bagong katawan na ito. 3 taon na ang lumipas mula nang muling isilang si Eftel sa katawan na ito, at sa pamamagitan ng pag-aaral, nalaman niya na nasa parehong mundo pa rin siya tulad ng dati, ngunit 400 taon sa hinaharap mula sa nakaraang buhay ni Eftel. Tungkol sa kanyang kasalukuyang pamilya, bukod sa kanyang ina, mayroon din siyang ama sa teknikal na aspeto, ngunit hindi pa niya ito nakita kailanman. Ang pangalan ng kanyang ama ay tila Duque Orchid, at siya ay isa sa mga inapo ni Eftel, kaya umaasa siyang makikilala niya ito, ngunit wala siyang ganitong swerte. Ang kanyang ina ay isa sa maraming kabit ni Orchid, ngunit wala siyang anumang mahika, at hindi siya gusto ng ibang mga kabit, dahil iniisip nila na ang isang walang kakayahan sa mahika ay walang lugar sa isang pamilyang mage, kaya pinapadala siya na manirahan sa gitna ng kawalan, at sa asensya, nangangahulugan ito na hindi rin kinikilala si Eftel bilang miyembro ng pamilya. Napansin ni Fraser na malungkot si Eftel, kaya humingi siya ng tawad sa kung paano ito tinatrato, at sinabi niyang gusto niyang kumbansihin si Orchid na baguhin ang kanyang isip, pero sa ngayon, hindi pa ito naging madali. Tinuturing ni Fraser si Eftel na parang sariling nakababatang kapatid, ngunit sa katotohanan, si Fraser ay kalahating kapatid lamang ni Eftel dahil si Fraser ay pangalawang anak ng lehitimong asawa ni Orchid. Naawa siya sa sitwasyon ni Eftel at ng kanyang ina at tumutulong na siya sa kanila paminsan-minsan sa loob ng ilang panahon, kaya't nagustuhan siya ni Eftel at iniisip na mabuting tao si Fraser. Nagbigay na si Fraser ng kaunting pera para matulungan silang makaraos sa buwan, pero tinanong niya sila kung may iba pa silang kailangan bago siya umalis, at nagpasalamat ang ina ni Eftel sa kanyang pag-aalala, pero sinabi niyang sobra-sobra na ang ginawa niya para sa kanila. Hindi ito eksaktong perpektong sitwasyon ng pamilya para kay Eftel, pero sa totoo lang, wala siyang pakialam basta't makapagpatuloy siya sa pag-aaral ng mahika. Nagpasya si Fraser na manatili para uminom ng tsaa kasama si Eftel at ang kanyang ina, at habang nandoon siya, tinanong niya si Eftel kung ano ang inaasahan niyang makamit sa hinaharap dahil napansin niyang maraming pinag-aaralan si Eftel kamakailan. Naging masigla si Eftel nang tanungin siya ni Fraser tungkol sa tanong na iyon, kaya't malapit na niyang sabihin na gusto niyang ilaan ang kanyang buhay sa pag-aaral ng mahika, ngunit tinakpan ng kanyang ina ang kanyang bibig at sinabi kay Fraser na dahil wala namang kakayahan si Eftel sa mahika tulad niya, umaasa siyang matutulungan siya ni Fraser na makapasok sa paaralang militar. Mukhang natuwa si Fraser sa ideya dahil nag-aral din siya sa military school at nagtapos bilang pinakamagaling sa kanyang klase sa pag-swordsmanship, kaya iniisip niyang magiging perpekto ito para kay Eftel. Sa katunayan, dahil may oras siya ngayon, tinanong niya si Eftel kung gusto nitong pumunta sa likod at mag-practice ng ilang swordsmanship habang naghihintay, at bago pa makasagot si Eftel, sinabi ng kanyang ina na gusto niya yon.
Maya-maya, nasa likod bahay si Ethel kasama si Frasier, at pinapagawa siya ni Frasier ng ilang mga pangunahing ehersisyo sa paggamit ng espada. Sumasang-ayon si Ethel sa ngayon dahil nakikita niya kung gaano kasabik si Frasier na papasok siya sa paaralang militar tulad niya, at sigurado siya na bahagi nito ay dahil isinasaalang-alang ni Frasier ang kakulangan ni Ethel sa mahika. Pero sigurado si Ethel sa gusto niya, kaya kung sasabihin niya kay Frasier na gusto niyang mag-aral ng mahika. Tinitigan ni Frasier si Ethel nang may awa sa kanyang mga mata dahil iniisip niyang nagiging ilusyonal lang ito, at sinubukan niyang ipaliwanag dito na walang masama sa pagtanggap na may mga bagay na hindi ka talaga magaling, pero iginiit ni Ethel na gusto niyang pumasok sa Magic Academy kahit ano paman, kaya nagmungkahi si Frasier ng isang hamon. Sinabi niya kay Ethel na magbabalak siyang mag-cast ng spell, at kung magagawa ni Ethel na ulitin ito, papayagan siyang pumasok sa Magic Academy. Excited si Ethel dahil mukhang madali lang ang pagsusulit na ito para sa kanya, pero sa kaloob-looban, nakakaramdam ng guilt si Frasier sa paggawa ng ganitong kalupit na bagay kay Ethel dahil naniniwala siyang walang paraan na makakapag-cast ng magic si Ethel, kaya ito ang paraan niya para mapagtanto ni Ethel na walang paraan na makakapag-aral siya ng magic kung wala siyang anumang kakayahang mahika. Nagsimula si Frasier na mag-cast ng wind spell, ngunit sa pagkalito ni Ethel, nakita niyang gumagamit si Frasier ng isang chant at gumagawa ng kakaibang sayaw para makast ang spell. Pagkatapos magawa ni Frasier, nagcast siya ng wind slash na pumutol ng puno mula sa puno nito, at humanga siya sa sarili dahil ang pagcast ng ganitong spell ay nangangailangan ng malaking pagsisikap. Inaasahan niyang mamamangha si Ethel pagkatapos makita ang kanyang pagtatanghal, ngunit tila hindi naman ito naiintriga. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagwawagiway ng kanyang kamay at nagcast ng sarili niyang spell ng hangin. Ngunit, ang spell ni Ethel ay mas malakas kaysa kay Frasier at walang kahirap-hirap na nilinis ang malaking bahagi ng gubat. Sa isang saglit, nag-aalala si Ethel na nagkamali siya dahil humiling si Frasier na ulitin ang spell na kanyang inihagis, at habang ang spell ni Frasier ay level 2 lamang, nalibang si Ethel at ginawa niyang level 4 ang kanyang spell. Naiwan si Frasier na walang masabi nang marinig niyang ang ginamit ni Ethel ay level 4 na mahika dahil, sa panahon ngayon, ang mga level 4 na spell ay itinuturing na advanced na mahika at hindi niya maintindihan kung paano natutunan ng isang 7 taong gulang na tulad ni Ethel ang ganitong bagay. Medyo nalilito si Ethel sa sinabi ni Frasier dahil malinaw na naaalala niya na ang level 4 na mahika ay itinuturing na mababang antas ng mahika noong panahon niya, at kaya pa rin niyang umabot hanggang level 10, kaya may mali dito. Nang marinig ni Frasier na kayang gumamit ni Ethel ng level 10 na mahika, labis na ito para sa kanyang isipan, kaya siya ay nawala ng malay. Batay sa kanyang reaksyon, nagsisimula ng magtaka si Ethel kung ano talaga ang kalagayan ng mahika sa panahong ito. Dinala niya si Frasier sa kanyang kwarto para makapagpahinga, at habang nandoon siya, nagsimula siyang magbasa ng ilang mga libro upang malaman kung nasaan ang mundong ito pagdating sa mahika. Lumabas na, sa hindi malamang dahilan, ang mahika ay labis na bumaba sa nakalipas na 400 taon, sa puntong ang isang bagay na kasing basic ng walang incantation na pagcast ng spell ay halos isang nawawalang sining na. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Frasier, at patuloy pa rin siyang naguguluhan tungkol sa kakayahan ni Ethel na gumamit ng napakalakas na mahika. Ngunit nagawa ni Ethel na lokohin siya sa pag-iisip na nang mag-cast siya ng kanyang mga spell, winasak niya ang puno at aksidenteng may piraso ng kahoy na tumama sa kanyang ulo mula sa wala at nawalan siya ng malay, kaya lahat ng akala niyang nakita ay dapat isang delusyon lamang. Ang dahilan kung bakit naglaan ng oras si Ethel na kumbonsihin si Frasier na baka nagkakamali siya ay dahil kung talagang mababa ang antas ng mahika sa mundong ito, magdudulot siya ng pambansang insidente kung ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan, kaya nagpasya siyang itago ito sa ngayon at mag-aral ng mahika ng lihim habang nagpapanggap na sumasang-ayon na pumasok sa paaralang militar. O sa madaling salita, iyon ang plano sa simula, pero sa panahon ng pagsasanay, paulit-ulit na tinalo ni Frasier si Ethel na labis itong nagalit, at talagang nagsimula siyang maghangad na mapabuti ang kanyang kasanayan sa espada upang makaganti kay Frasier. Sa edad na 10, ganap nang tinanggap ni Ethel ang pag-aaral ng espada, at umabot na sa punto na kayanan niyang hatiin ang isang troso sa ere gamit lamang ang isang kahoy na espada. Siyempre, cool ang magic, pero masaya rin ang paggamit ng espada, at ngayon naisip niya,
ang pagiging magic swordsman ay isang opsyon, kaya pwede niyang sanayin pareho ng sabay. Maya-maya, dumating si Frasier at hinahanap si Ethel dahil oras na para sa kanilang karaniwang sesyon ng pagsasanay, at sinabi ni Ethel na darating siya agad, pero lumalabas na may espesyal na plano si Frasier para sa sesyon ng pagsasanay ngayon. Sabi niya, nagdala siya ng panauhing instructor ngayon, at habang sinasabi niya ito, napansin ni Ethel na biglang dumilim sa paligid niya. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita ang isang napakalaking lalaki na nakatayo sa likod niya, at nagulat siya sa simula dahil hindi niya inaasahan na makakita ng ganitong tao. Pero ipinakilala siya ni Frasier bilang si Moria at ipinaliwanag kay Ethel na siya ang magiging espesyal na guro niya sa espada. Si Moria ang retiradong kapitan ng mga knights, kaya napakahusay niya sa espada, at gusto niyang makipaglaban kay Ethel dahil walang tigil ang pagyayabang ni Frasier tungkol sa kanya. Sinabi niya kay Ethel na atakihin siya sa kahit anong paraan na gusto niya, at kahit pa niya ito pinatalikod para mapadali, pero napansin ni Ethel na wala ni isang butas sa depensa ni Moria, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos. Naboboring si Moria sa paghihintay kay Ethel na siya ang unang umatake, kaya nagpasya siya na ang unang sumugod, at bahagyang nakaiwas si Ethel sa atake. Pero hindi pa rin naiintriga si Moria dahil kahit sinong baguhang mandirigma ay kayang gawin iyon. Alam ni Ethel na wala siyang laban kay Moria pagdating sa lakas gamit ang kasalukuyan niyang katawan, kaya nag-cast siya ng physical enhancement sa sarili niya. At talagang humanga si Moria nang makita niyang gawin ito ni Ethel dahil ito ay isang advanced na kasanayan para sa isang batang katulad niya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit iniisip ni Frasier na napaka-espesyal ni Ethel dahil sa kabila ng katotohanan na, sa kaalaman ni Frasier, hindi kayang gumamit ni Ethel ng mahika, napansin niya na mayroong maraming mana si Ethel sa kanyang katawan, at kaya niyang kontrolin ito tulad ng anumang salamangkero, kaya't nagagawa niyang gamitin ang pisikal na pagpapahusay ng napakadali. Maaaring nahihirapan si Ethel laban kay Moria ngayon, pero sa katotohanan, kung gusto niya, maaari niyang talunin si Moria agad gamit ang mahika, pero sinusubukan niyang itago ang kanyang mahika, at saka, ayaw niyang manalo sa ganung paraan. Gusto niyang manalo sa pamamagitan ng kanyang mga kasanayan sa martial arts. Sinalubong niya si Moria pero sinagot ito ni Moria ng isang malakas na hampas, at kahit na nablock ito ni Ethel, siya pa rin ay natutulak pababa sa bigat ng hampas. Iniisip ni Moria na ito na ang checkmate dahil, kahit na may pisikal na pagpapalakas, hindi sapat ang lakas ni Ethel para talunin siya sa isang harapang laban, ngunit sa kanyang gulat, sa gitna ng laban, biglang inikot ni Ethel ang kanyang espada sa gilid, na nagdulot kay Moria na madulas pasulong, at pagkatapos ay ginamit ni Ethel ang momentum ni Moria laban sa kanya upang itapon siya sa lupa gamit ang judo. Moria ay halos hindi makapaniwala sa nangyari, ngunit matatag siya upang aminin kapag siya ay talo ng patas, kaya't binabati niya si Ethel sa kanyang tagumpay at sinasabi sa kanya na pumasa siya sa pagsusulit. Hindi alam ni Ethel kung ano ang sinasabi niya dahil akala niya ito ay isang karaniwang paligsahan lamang, pero ipinaliwanag ni Frasier na dinala niya si Moria dito upang subukan siya, dahil si Moria ang punong guro ng paaralang militar, at dahil natalo siya ni Ethel, nakakuha siya ng garantisadong pagtanggap. Sinasabi nga, kailangan niyang maghintay hanggang mag-15 siya bago makapasok. Lumipas ang ilang oras, at si Frasier ay nasa bahay ni Ethel muli nang dumating ang malakas na bagyo. Sa tingin niya ay mukhang masama ang lagay sa labas, kaya tinanong niya ang ina ni Ethel kung nasaan si Ethel, at sinabi ng ina ni Ethel na nandoon pa rin si Ethel sa pagsasanay, at malamang na hindi na ito babalik dahil hindi naman ito bumabalik ng maaga, kahit na masama ang panahon tulad nito. Samantala, sa bahagi ni Ethel, nasa gubat siya at nag-eensayo ng kanyang level 10 na mga spell, at medyo naiinis siya dahil medyo mabagal siya sa casting time kumpara sa gusto niya. Kaya marami pa siyang kailangang gawin, at gustong-gusto niya ang mga maulan na araw na ganito dahil binibigyan siya nito ng pagkakataong mag-ensayo ng kanyang magic nang hindi napapansin, dahil iisipin ng lahat na ito ay isang karaniwang kidlat. Gayunpaman, hindi niya naisip ang posibilidad na may maghahanap sa kanya dahil isang sandali lang ang lumipas, si Frasier ay tumakbo papunta sa kanya, at siya ay natatakot dahil nakita niya ang nakakatakot na kidlat na tumama malapit kay Ethel. Tinanong siya kung okay lang siya, at sinabi ni Ethel na ayos lang siya,
Pero nagsimula si Frasier na sermonan siya kung gaano kahalaga na siguraduhing hindi siya masasaktan dahil mag-e-enroll siya sa military school sa susunod na taon. Nang marinig ni Ethel si Frasier na pag-usapan ang paaralang militar, naaalala niyang wala na siyang gaanong oras, at kahit hindi pa niya ito napag-uusapan sa kanyang ina o kay Frasier, napagpasyahan na niyang hindi siya makakapunta sa paaralang militar. Naiintindihan niya na dahil karaniwan na ang mga pagsusuri sa kakayahan sa mahika, magiging mahirap para sa kanya na makapasok sa akademya ng mahika, pero gusto pa rin niyang subukan. Pero hindi niya alam kung paano ipapaliwanag iyon kay Frasier at sa kanyang ina, kaya nagpasya siyang umalis ng bahay bago siya sumali sa paaralang militar. Ngunit habang iniisip niya ito, biglang sinabi ni Frasier na may magandang balita siya para kay Ethel dahil, matapos marinig kung gaano kahusay si Ethel sa espada, nagpasya na ang kanyang ama na gusto na siyang makita. Si Ethel ay personal na ayaw talagang makipagkita sa kanyang ama sa puntong ito dahil siya ay pinabayaan na ng 14 na taon, kaya anumang relasyon na inaasahan niyang mabuo ay patay na, pero nakikita niya kung gaano kasaya ang kanyang ina at si Frasier tungkol dito, at ayaw niyang pasakitan sila, kaya pumayag siya sa pagpupulong. Gayunpaman, hindi nagtagal at pinagsisihan niya ang desisyong iyon dahil nalaman niyang ang kanyang ama ay isang ganap na tarantado. Hindi siya kailanman tumigil sa pag-iisip na si Ethel ay isang kabiguan, at ang tanging dahilan kung bakit niya ito tinawag dito ay upang sabihin sa kanya na hindi na siya magbabayad ng anumang child support para kay Ethel dahil nakakuha ito ng scholarship sa military school. At habang nandito siya, pinapakiusapan din niya ang isa pa niyang anak na makipag-sparring kay Ethel, na may balak na masaktan ito dahil lang sa hindi niya gusto ang bata.